Ang US ay bansa ng matataas na gusali, Hollywood blockbuster, at higanteng teknolohiya. Pero kakaunti ang nakakaalam na 15 taon nitong itinago ang armas nuklear sa code na 00000000. Oo, 80 ang code para sa Intercontinental Minuteman missiles. Sinadya ng militar ang simpleng code. Baka raw mahirapan sa paglunsad kung may atake. Noong 1961, isang B-52 bomber ang bumagsak sa North Carolina. May 2 hydrogen bomb ito. Isang bomba ang bumagsak gamit ang parachute. Halos sumabog ito. Lahat ng safety ay humandar, maliban sa huli. Isang switch lang ang nakapagligtas sa estado mula sa 3.8 megaton na pagsabog. Ngayon, bahagi ng bombang yon ay nasa malalim pang puti. Ito ang tunay na seguridad nuklear. Hindi pulang button sa pelikula, kundi 80 at bomba sa putikan. Sa Yellowstone Park, US, natutulog ang isa sa pinakamalaking bulkan. Nagkalat ng abo sa kalahati ng kontinente ang nakaraan nitong pagputok. Huling sumabog ito 640,000 taon na, ngunit di sinasantabi ng siyentipiko ang paggising nito. Kung sumabog, kakalat ang abo sa buong bansa. Hihinto ang biyaheng eroplano, mawawasak ang ani, lalamag ang mundo sa loob ng maraming taon. Gayunman, pinapakalma ng mga dalubhasa ang publiko. Napakaliit ng tsansang mangyari ito sa mga susunod na siglo. Mas madalas, maliliit na paggalaw ang nangyayari. Naglalabas ng mainit na tubig ang geyser. Kumukulo ang putik, umaangat bumababa ang lupa. Binabantayan ito 24/7 ng mga sensor, seismograph, at pangkat ng volcanologist. Kaya, ang Yellowstone ay higit pa sa magandang parke. Ito ang pinakamabinantayang lugar sa buong mundo. Bawat singaw ng geyser ay naitatala. Tanging Estados Unidos ang maunlad na bansang walang garantisadong bayad na maternity leave. 12 linggo lang ng walang bayad na leave ang bigay ng batas federal, at hindi pa sa lahat. Maraming ina ang bumabalik agad sa trabaho, madalas pagkatapos lang ng 1.5 buwan para sa kita ng pamilya. Nakadepende ito sa employer at batas ng estado. May magandang kondisyon ng ilan, ang iba'y wala. Nangungutang o naghahanap ng dagdag trabaho ang mga pamilya para sa sanggol. Nakakagulat sa Europeo, bansang may teknolohiya sa espasyo at AI, hirap sa pangunahing tulong sa magulang. Laging issue ito sa eleksyon, ngunit mabagal ang pagbabago. Sa US, 3 pinakamayaman ang may kayamanang katumbas ng pinagsamang pera ng kalahati ng populasyon. Kitang-kita ito saan man. Sa taas ay pribadong biyahe sa kalawakan. Pagbili ng football clubs at yate na parang bayan sa laki. Sa baba ay utang sa pag-aaral na tatagal ng dekada. 2 o 3 trabaho ng sabay. Pagbibilang ng bawat dolyar para sa gasolina. Mas nabibigla ang mga dayuhan dito. Higit pa sa burgers at hotdogs. May tech hubs at bilyonaryo sa isang bansa. May mga lugar din na 4 na araw lang ang pasok sa paaralan. Dahil sa kakulangan ng pera, may nag-iisip lumipad sa Mars. May isa naman na iniisip kung paano makaraos hanggang sa sweldo. Magkasama ang dalawang realidad sa ilalim ng isang bandila. Dahil ang US ay hindi lang isang ekonomiya. Ito ay maraming magkakaibang mundo. Sa ilang estado ng US, pinahihintulutan pa rin ang pagpapakasal sa menor de edad. Kailangan ang pahintulot ng magulang o korte. Sa nakaraang 20 taon, daan-daang libo ang nagpakasal na menor. Walang federal na pagbabawal, kaya iba-iba ang patakaran ng bawat estado. May minimum na 16 na taong gulang, o halos walang limitasyon sa edad. Nagbabago lang ang batas matapos ang mga iskandalo sa media. Hinihingi ng mga aktivista na 18 gulang pataas lang ang pwedeng ikasal, walang eksepsyon. Para sa dayuhan, parang luma na itong ideya. Pero sa US, ang pamilya, korte, at estado ay maaaring magpasya pa rin. Iyan ang nakakagulat na detalye. Isang modernong bansa, ngunit may mga lumang batas. May maliit na talon sa New York na may apoy sa likod ng bumubuhos na tubig. Hindi ito hiwaga, galing sa bitak ng bato ang natural gas na patuloy na nagliliyab sa ilalim ng tubig. Kung minsan namamatay ang apoy sa hangin o talsik, muling sinisindihan ito ng mga turista. Sabi ng siyentipiko, heolohiya ang dahilan. Galing ang gas sa sinaunang shale kahit mababa ang temperatura. Sapat ito para tuloy-tuloy ang apoy. Kung tatayo ka malapit, maririnig mo ang buhos ng tubig. Isang kurti ng tubig ito, at sa likod nito ay may apoy na umaalab. Hindi maintindihan ng isip, dapat patayin ng tubig ang apoy. Ngunit dito, baligtad ang lahat. Sa unang tingin, parang salamangka. Ngunit isa lang itong pambihirang pagsasama ng mga bato. Ito ay naging lokal na atraksyon. Mga perya sa Amerika, sikat sa piniritong pagkain. Sorbetes, tsokolate, maging mantikilya sa patpat, piniprito.
binabutter, piniprito, at sagana sa arnibal. Isang kagat, kalahating araw na kalorya. Hindi ito pang araw-araw na pagkain, kundi palabas para sa wow at social media. Pakulo lang ito, nakakagulat at nakakatuwa. Ang pila sa usyoso't hindi gourmet, tikman at kuhanan. Anunsyo ng host, pinaka-Amerikanong merienda. Dayuhan kumukunot ang no, hinahati sa 4. Pero nakangiti pa rin. Ang lasa ng kabataan at kabaliwan, nananaig sa sentido komon. May ulam sa American West, prairie oysters. Hindi ito seafood. Deep-fried na testicle ito ng toro. Hinahain hiwa-hiwa, may hot sauce at fries. Alam lang ng dayuhan ang kinakain sa ngisi ng waiter o biruan sa kabilang mesa. Seryoso ang mga lokal dito. Sa Wild West, ginamit ang bawat bahagi ng hayop. Tikman parang manok at pusit. Malambot, at mawawala ang gulat sa pangalawang kagat. Hindi ito biro lang. Bahagi ito ng kultura ng prairie, kung saan walang sinasayang at bawat bahagi ay nirerespeto. Sa US, ang tip ay sweldo, hindi lang pasasalamat. $2 minus 3 lang sahod ng waiter. Kung walang tip, halos wala. Kaya may humahabol na waiter, tensyon sa cashier, at payment screen na may 15 hanggang 20% options. Nakakahiya tumanggi, bayad na ang pagkain, pero di ramdam ng customer na amo siya. Galing ito sa batas, at naging ugali na. May debate, pero hirap baguhin itong nakaasa sa voluntaryong porsyento. Mas madaling tanggapin na lang. Halos nagkagyera ang US at UK noon dahil sa isang baboy. Sa pinagtatalo ng isla ng US at Canada, binaril ng isang magsasakang Amerikano ang baboy ng Britanya. Pumasok ito sa kanyang lupain. Lumaki ang tensyon, lumapit ang mga barkong pandigma, at pamwesto ang mga sundalo. Naghihintay sila ng utos na lumaban. Sa kabutihang palad, napakalma ng mga diplomat ang sitwasyon. Ang baboy lang ang naging biktima. Ngayon, may mga historical marker doon na may baboy. Paalala ito kung gaano kabilis mag-away ang mga bansa dahil sa maliit na bagay. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng paggamit ng sentido komon. Ito ang 10 katotohanan tungkol sa US. Kung may natutunan ka, mag-like at mag-subscribe. Huwag palampasin ang susunod na episode tungkol sa ibang bansa. Column.